Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po, itong legal opinion po ngayon ni Attorney Neil Abayon po, mga kabida, patungkol ho dito sa possible cases po na kakaharapin po ni Vice President Sara Duterte matapos pong nagrekomenda itong NBI sa DOJ na kakasuhan po itong si VP Sara, patungkol doon sa kanyang pagbabanta po sa first couple at kay House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Now, dito sa legal opinion po, mga kabida, ni Attorney Neil Abayon, may mga elements po dito sa pagbabanta na tila wala ho sa batas kahit na anong provision po. Lalong-lalo na po sa ilalim po ng Revised Penal Code, At possibly, baka ho walang kaso ito hong si VP Sara na kakaharapin, sa bagay, meron na pong legal opinion dyan, Ito pong si Presidential Legal Counsel Chief Juan Ponce Enrile na talagang walang kaso po sa ngayon na pwedeng ipa-file laban po kay VP Sara dahil ho yung kanya hong sinabi patungkol doon sa first couple at kay Speaker Romualdez ay conditional po, mga kabida. Ito, magandang pakinggan po natin in support, most likely para sa akin ito po in support doon ho sa sinabi po ni Juan Ponce Enrile na walang kaso pong kakaharapin po itong si Sara dahil yung kanyang sinabi po, mga kabida, pagbabanta po niya laban po sa first couple at sa House Speaker ay conditional. Narito po, pakinggan po natin yung legal opinion po ni Attorney Neil Abayon. So para po mas klaro at mas ma-refresh po kayo kung ano ba talaga yung nangyari dito sa discussion natin, tingnan nyo po tong post ng One News. Okay, ito po yung sinabi ni VP Sara dun sa isa niyang press ko nung gabi kung saan nagkagulo na po kasi gustong ilipat ng Congress before si Attorney Zulaika Lopez dun sa correctional facility. Okay, so ito po yung sinabi ni VP Sara. So ang sinabi po ni VP Sara is may kinausap na ako, sinabi ko sa kanya pag yung may mga red lines po pala dyan sa photo, yan yung mga sinabi ni VP Sara dun sa post niya. Pero hindi ko po sasabihin specifically yung mga actions na yan kasi yung last video ko po regarding this issue is na tanggal po yun sa TikTok at dito po sa YouTube is na demonetize po yun. So instead po of the actual word, ang sasabihin ko na lang po is the word papaya. Okay? So pag makarinig po kayo ng papaya or papayas or anything related to papaya po, yung ibig sabihin po niyan is yung action dun sa mga sinabi ni VP Sara. Okay? So dapat understood nyo na po yun. Okay? So ngayon, basahin ko po ulit. Ang sinabi po ni VP Sara is may usap na ako na tao, sinabi ko sa kanya, pag napapaya ako, ipapapaya mo rin si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag napapaya ako, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapapaya sila. And then he said yes. Okay? So yan po yung sinabi ni VP Sara talaga dito. So ngayon po magbigay ako ng observations dito sa statement ni VP Sara. So tingnan po natin tong second photo kung saan meron po akong mga green underlines. So unang-una po dito in-underline ko is the word kinausap, okay? Kasi ang ibig sabihin po niyan kung may kinausap po si VP Sara is at least dalawang tao po yung involved in the situation like this. Kasi yun nga po, may kinausap si VP Sara, therefore hindi siya nag-iisa at dalawa sila yung involved dito sa situation na to. Tapos yung pangalawa ko naman pong in-underline dito is the word nagbilin. So in short po, may pinagbilinan si VP Sara na yun nga. Yung third underline is pag napapaya siya, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapapayas sila. Okay? So yan po yun, nagbilin siya. So dito po kung titingnan natin yung overall statement ni VP Sara kasama po yung mga green underlines ko, may kita po natin dito na unang-una there is 2 or more people involved, meaning pwede po yan pumasok dun sa conspiracy or proposal to commit a felony. Okay? At yung sinabi po ni VP Sara is nagbilin siya na ipapaya daw niya yung 3 individuals pag siya ay napapaya. Therefore, ang binilin po ni VP Sara in a simpler term po is parang counter papaya. Pag napapaya siya, magka-counter
counter papaya yung pinagbilinan niya. Okay, so yan po yung professional assessment ko dito sa statement ni VP Sara. Ngayon, punta na po tayo sa Revised Penal Code, specifically Article 8 po muna, one of the basic principles po under our criminal laws. So under Article 8 po, dyan nakalagay ngayon yung conspiracy and proposal to commit a felony. Okay, so nakalagay po dyan sa Article 8, may kita naman po natin, conspiracy and proposal to commit felony are punishable only. Okay, take note po, punishable only in the cases in which the law specially provides a penalty therefore. Okay, so ang ibig sabihin po niyan, kung sa Tagalog pa, ang pagplano po or ang pag-uusap ng dalawang tao para gumawa ng isang krimen po is punishable only if there is a law that specifically provides a penalty for it. Therefore, kung wala pong penalty dun sa proposal and conspiracy to commit a crime, hindi po yan siya ma-consider as isang krimen pag walang penalty. So ngayon, ang titingnan po natin, ang importante pong tingnan natin dito is kung meron nga bang batas or provision under the Revised Penal Code or any other criminal law po natin dito sa Pilipinas na nagpipinalize dun sa action ng conspiracy and proposal to commit a papaya. Okay? Kasi yun nga po, based dun sa statement ni VP Sara, yung professional assessment ko dun, ang pinag-usapan pa lang po nila is a conspiracy and proposal to commit a papaya. Specifically, hindi nga po to commit a papaya, a conspiracy and proposal to commit a counter papaya. If ever daw po mapapaya si VP Sara. So ang titingnan po talaga or ang kailangan natin hanapin, meron bang batas na nagpipinalize for the crime of conspiracy and proposal to commit a counter papaya? Or para po mas pasimplihan pa natin, meron bang batas na nagpipinalize or nagsasabing krimen ang conspiracy and proposal to commit a papaya maski wala na po yung counter? So yan po yung kailangan natin tingnan. And based po for my legal research as a licensed professional, specifically as a lawyer po, as an attorney, wala pong batas na nagpipinalize or nagsasabing krimen yung conspiracy and or proposal to commit a papaya or a counter papaya. Therefore, kung wala pong batas na nagpipinalize doon, ibig sabihin po nun, hindi po krimen yun. Okay? So ngayon, punta naman po tayo next sa one of the basic general principles or fundamental principles in criminal law, not only here in the Philippines po, but even in other jurisdictions po, in other countries, okay? Which is the principle of nullum crimen. And for that principle po, ang i-discuss ko po is the 2012 case of Villarreal versus People, okay? So dito po, makikita natin, unang-una, nasabi po ng Supreme Court dyan is yung mga korte is hindi po dapat maging manhid dun sa mga sentiments po or opinions ng public. However po, despite that na hindi dapat sila maging manhid, they still must be reminded of the fundamental principles of our criminal laws, okay? And one of the fundamental principles po dyan is yun nga po, is that no act constitutes a crime unless it is made so by law. So kung sa Tagalog pa po, kung hindi po sinabi ng batas natin na krimen yung ginagawa mo, therefore hindi po yan siya ma-consider under our legal system as a criminal act, okay? And that is the principle po of nullum crimen. So yan po talaga ang isa sa fundamental principles under our criminal laws, and actually this is applied also by other jurisdiction or countries, not only by the Philippines po, is that kung hindi po pinipinalize ng batas ang isang action, therefore hindi po yan siya ma-consider as a crime, okay? At kung makita nyo rin po dito sa kasong to, in-emphasize pa nga po ng Supreme Court dyan na kahit na po tingin ng majority ng public is mali yung action na yun, dapat po ma-remind or tandaan pa rin ng judges na dapat sundin pa rin nila kung ano ba talaga yung nakalagay sa criminal laws natin in relation to the elements of a crime. Therefore, they should render judgment based on what is actually provided for by law, and dapat sundin talaga kung ano lang yung elements ng batas regardless po kung ano yung public opinion or sentiments regarding that legal issue. Diba? Kasi meron pong ibang legal issue na tingin ng majority is mali yun. However, again, judges and the court and the legal system po dito sa bansa natin must be reminded that we must follow all the fundamental principles of criminal laws in our jurisdiction, one of which is that no act is considered a crime unless it is made so by law. Okay? So ngayon po na na-discuss ko na yan yung mga basic and fundamental principles of our criminal laws, punta na po tayo dun sa actual allegation against the Vice President po, Vice President Sara Duterte, kung saan ang sabi po ng NBI is that they recommend the filing of criminal charges, specifically of grave threats against her. Okay? So ang provision po na nagdi-discuss about grave threats is Article 282 of the Revised Penal Code. In summary po, in simpler terms po, ang ibig sabihin po ng grave threat or the crime of grave threat po is the commission of an act kung saan tinakot or tinreten mo yung other individual of an action that amounts to a crime. So klarong-klaro po yan under Article 282. Dapat po yung pinangtakot mong action dun sa kausap mo is something that amounts
to a crime. Okay, so ngayon, balik po tayo dito sa lahat ng pinag-usapan natin. Like what I have previously explained, di ba ang sabi ko po, the basic principle is that conspiracy and proposal to commit a felony is not punishable unless it is expressly penalized by a law. Di ba? And like what I already also discussed, wala pong batas na nagpipinalize ng proposal or conspiracy to commit a papaya or a counter papaya. Therefore, applying that po dun sa statement or dito sa case or situation ni Vice President Sara Duterte, yung pinangtakot po niya is a proposal or a conspiracy to commit a counter papaya. So since wala pong batas na nagpipinalize doon, that does not amount to a crime. Consequently, one of the essential elements under the crime of grave threats is lacking po, which is dapat yung pinangtakot mo nga must amount to a crime. So dahil po dyan, ang pwede pong maging defense dito ni VP Sara is that kulang po yung isa sa essential elements ng grave threat, which is yung dapat pinangtakot niya is something that amounts to a crime. Since yun nga po, again, ulitin ko, wala pong batas na nagpipinalize for a conspiracy and or proposal to commit a papaya or a counter papaya. 'Di ba? So yan po yung posibleng maging defense ni Vice President Sara against dun sa allegation sa kanya for grave threats. So ngayon, punta naman po tayo sa side ng prosecution. Of course, for the prosecution side po, simple lang po yung maging legal argument nila dyan is that yung pinangtakot or yung tinreten na act ni VP Sara dito is not a conspiracy or proposal to commit a papaya. Rather, it is the act of papaya yung pinangtakot niya. Yun po yung pwede nilang legal argument. However, kailangan po nila yun mapakita based on sa actual evidence na meron sila and based on sa actual statement ni Vice President Sara Duterte kasi yun naman po yung basis ng kasong to. 'Di ba? However, kung ako po, I'll be completely honest with you, hindi po to dahil bias ako kay Vice President Sara Duterte or what, pero kung titingnan po natin yung statement niya, 'di ba? Kaya ako nga po nilagyan ng mga underlines doon is because kung titingnan po at i-analyze po talaga natin doon, ang statement po niya can be considered as a proposal pa lang or as a conspiracy. Kasi kung titingnan po talaga natin yung statement ni Vice President Sara Duterte dito, ako po talaga professionally, ang assessment ko doon is that is simply a conspiracy or a proposal to commit a papayas pa lang po yan. Hindi pa siya the actual act of papaya because nagbilin ako, tapos kung ganyan, in short, nag-uusap pa lang sila, di ba? Wala pa namang actual na ano talaga. Therefore, hindi po clear or may gray area na pwede talaga pong i-argue pa. Kasi kung klaro po talaga na papaya yung gustong gawin ni Vice President Sara Duterte dito, yung statement po dapat niya, sinabi lang niya directly na ipapapapaya kita, period, ganun lang. So pag ganyan, that is already a clear act of papaya, di ba? Hindi na yun merely conspiracy or proposal pa lang. Dito sa situation or sa statement po ni VP Sara na unang-una, ang dami pong conditions, di ba? Na una, nagbilin, pag naganyan, ang daming liko-liko basically. Tapos second, hindi rin clear yung statement niya or hindi direct na tumutukoy talaga ng papaya. Therefore, if we take everything in consideration, madami po talagang gray area na open for argument. And actually po, ito, idagdag ko na lang din, ito, mga maritesan portion na lang to. Yung ganitong statement po actually ni VP Sara, ito yung mga tipong statement na parang yung dating po niya parang mga hypothetical law school examination questions na sobrang out of this world na hindi mo expected mangyayari in real life. So, ganyan po yung dating. So, ngayon dito, because of this kind of statement ni VP Sara, madami pong gray areas na pwede pong i-argue ng both the prosecution and the defense. Okay? Tapos, idagdag ko na rin po pala, kung titingnan po natin yung circumstances which led to the outburst po of Vice President Sara, ang dami pong prior nangyari kaya uminit na talaga yung ulo niya. At tatandaan din po natin, one of the basic principles po of our criminal laws is that the accused must have a criminal intent to commit a crime. Meaning, sinadya po niya yung mga ganong statements para manakot talaga kasi grave threats po yung pinapag-usapan natin eh. So, yan po yun. However, pag titingnan po natin, sobrang dami pong prior nangyari kung saan pwede rin po i-argue dito ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon na siya ng clouded judgment for that portion of time considering nga po all the prior circumstances that occurred. In short, nagkagulo-gulo na po, therefore hindi na siya fully controlled when she made those statements. That is also a further argument na pwede pa gamitin dito ng defense. Kasi again, criminal intent is important po in the crime of grave threats. And the state of the mind is also very important po for crimes committed under the revised penal code. Ayun po, malinaw doon sa sinabi po ni Attorney Abayon po mga kabida na yung kanyang legal opinion ay base po sa kanyang research at bilang isang abogado, kung saan po ay nakikita po niya na wala kong kulang po sa mga elemento, ito hong kasong inirekomenda po ng NBI para isampa po laban po kay Vice President Sara Duterte,
At although marami pong mga abogado na magkakaiba yung kanilang interpretasyon po mga kabida, pero halos magkapareho po sila ni GPE, ni Juan Ponce Enrile, ang Chief Presidential Legal Counsel po mga kabida ng Marcos administration. Ang sabi po ni Attorney Abayon, doon pa lang mismo sa conspiracy or proposal to commit a crime, unang-una, wala hong batas na nag-penalize po ng conspiracy or proposal to commit crime. As far as the laws in the Philippines are concerned, kahit na po sa revised penal code, wala ho tayong makikita dyan. Pero ang sabi daw ng batas, sabi po ni Attorney Abayon, kapag wala hong penalty, yung isasampang kaso po mga kabida at hindi ho matatagpuan sa mga batas po natin sa Pilipinas, walang kaso daw yun, sabi po ni Attorney Abayon, Now, bahala na po yung prosecutor kung sakali po matuloy po itong kasong ito, laban po sa Vice Presidente mga kabida, kung paano po niya i-appreciate yung mga ebidensya, both camps, sa parte po ni Vice President Sara Duterte at saka doon ho mismo sa nagsampa po ng kaso, laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas, Anyway, ang pwede hong mag-interpret po dito mga kabida kung may kaso ba si VP Sara, unang-una, ang piskal, siya yung magdidetermina mga kabida kung may probable cause ba, ito hong kasong isasampa po laban po sa Vice Presidente. At eventually, pag ito po ay may probable cause, aakyat po ito sa korte. At pagdating po sa korte po mga kabida, doon na po yung appreciation po ng ebidensya, ng husgado, Kung sa tingin po ng husgado na walang sapat na batayan, kulang po yung ebidensya na ipinakita laban po sa nasasakdal, so definitely, yung nasasakdal po ay i-acquit po mga kabida. Yan po yung proseso po sa batas. Now, antayin na lang po natin kung itutuloy po nila itong kaso po na pagbabanta laban po sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez sa kabila po ng legal opinion ng Chief Presidential Legal Counsel na wala hong kaso sa ngayon ang pwede hong maisampa laban po kay VP Sara dahil yung kanya hong mga sinabi po mga kabida ay conditional. Para ho sa inyong mga opinion at comments, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.